Bagong-bagong SYM Scooter 2025, updated version 3, ang ilalabas ni SYM sa market. DRG BT V3 na may improved specs, TFT display, unique and fresh design sa front cowling with huge bi-projector headlight na parang may pagka-Alienware ang style. Naked handlebar, all LED lighting, rear side monoshock, smart keyless system, front fuel cap. Talagang hindi na mapipigilan ng mga brands na sunod-sunod ang labas ng mga improved models nila. Tulad na lang ni Yamaha NMAX TechMax 2025 na bagong labas at Aerox Turbo Alpha. At sa April ay may lalabas pang 4 na bago itong si Bristol Motorcycle under Zontes Philippines. Kaya talagang mapapakapit ka sa bulsa mo at mapapaisip kung ano ang magandang model na kunin. Hindi naman nagpahuli itong si SYM at ito na nga, nilabas niya na si DRG BT 2025. Napakaangas ng muka, small, compact at futuristic na design pero naka-side big monoshock. Ang fuel tank ni DRG BT ay nasa front left compartment din, allowing the weight to be carried lower para mas ma-improve ang center of gravity at mag-create ng mas maayos na balanse kapag tumatakbo ka na. Kapag naka-long ride ka, naka-monoshock mo din ito sa rear suspension niya, dagdag angas, flexibility ng scooter na to at para sa smooth ride sa busy na traffic dito sa atin sa Pilipinas. Check natin ang full technical specs niya at magkano ba ang possible na maging presyo nito pag nilabas na to sa Pilipinas. Ang makina nito ay 160cc, single overhead camshaft, single cylinder, 4-stroke, 4 valves. Liquid cooled, fuel injected, Euro 5 na po siya. Max power 14.5 horsepower at 8,000 RPM, max torque 15.4 Nm at 6,000 RPM, bore and stroke niya 59.0mm by 57.8mm, compression ratio 11.2:1, dimension niya sa length, width and height, meron tayong 1,990 para sa length, 735mm para sa width, and 1,130mm naman para sa height. Seat height niya 803mm, wheelbase natin meron tayong 1,380mm para yan sa wheelbase natin, at ang kanyang wet weight is 135 kg, halos simbigat din ni ADV. Fuel capacity niya is 7.4 liters and ang recorded na fuel consumption is nasa 43 to 45 kilometers per liter. Sa braking system naman, front brake natin meron tayong 260mm na disc brake, 4-piston with Bosch anti-lock braking system. Yes po, sa harapan po yan ating preno, 4-piston disc brake with Bosch ABS po. 260mm ang kanyang disc brake size. Rear brake naman po, tama po, naka-disc brake din po siya. So, front and rear, dual hydraulic disc brake. Sa rear naman po, 240mm ang sukat with 4-piston disc brake pads with Bosch ABS din siya or Bosch anti-lock braking system. Sulit na kagad sa preno, harapan at likuran, naka-dual hydraulic disc brake with anti-lock braking system or Bosch ABS na po. Size ng mga gulong natin, meron tayong 120/70/13 sa harapan and sa likuran naman 140/60/13, talagang malapad din. Transmission CVT fully automatic. Pagdating naman sa mga ilaw, all LED po ito kaya wala tayong problema dahil mga updated na po nilalabas na model. All LED lighting po tayo dito sa kanya. Pati po sa kanyang TFT display ay napaka-futuristic po ng itsura. Hindi lang po ito na ko-connect sa phone pero naka-TFT na rin po ito. Meron po itong start and stop system sa mga buttons niya and naka-DRL na rin po siya. Maganda din ang specs nito, lalo na yung mukha niya or yung front cowling and yung headlight assembly niya. Kita nyo naman napakalaki ng kanyang headlight na projector na or bi-projector. Dagdag mo pa yung DRL niya. Tapos bigyan ka pa ng dual channel na Bosch ABS at traction control system. Dual hydraulic disc brake, talagang panalo ka na. Ano pa bang iaangal mo dyan? Ando na lahat almost. Naka-naked handlebar pa ito kaya masarap tong iliko or i-maneuver. Tapos maganda rin yung kanyang side monoshock or rear side monoshock.
pasok sa atin na pwedeng pagpilian na candidate kapag nilabas na itong bagong-bago ng SYM sa Pilipinas. So ano kaya ang possible na maging price nito sa atin? So ang price nito is nasa 139 to 150k, depende sa specs na ilalabas dito sa atin sa Pilipinas. Dahil alam nyo naman, minsan kulang-kulang yung specs na nire-release natin sa Pilipinas or binabawasan. So again, kung ganito kaganda ang ilalabas ng SYM sa Pilipinas, talaga namang mahihirapan ka mamili kung ano ang uunahin mong kunin. Yung ganitong design na SYM ang isa sa mga nagpapaganda ng brand na to. Kita nyo naman, napaka-fresh ng idea pagdating sa harapan or sa kanyang headlight assembly, tapos hindi mo akalain na naka-naked handlebar siya. So parang mix ng touring tsaka adventure style. Tapos binigyan ka pa ni SYM ng single-sided monoshock or rear side monoshock na malaking version. So hindi maliit na shock, malaki yan. Tapos yung kanyang wide profile sa rear tire niya na gulong, solid din. Tapos yung pinakamagandang part dito is yung front part na fuel cap. So sa harapan ang lagayin mo ng gas. So hindi ka na yuyuko, hindi ka na rin tatayo. Nandun sa harapan or sa front compartment pocket sa may bandang kaliwang side, nandun ang iyong fuel cap. So para daw mas balanse ang takbo mo and para din mas less hassle kapag hihinto ka sa any gas station kasi nasa harap mo na. At syempre ang tanong, kung dumating ba ito, kukuha ka? Possible na kumuha ang iba dahil iba-iba naman tayo ng taste, pero sa ganda ng specs ito at talaga namang pretty much hindi na standard sa isang scooter dahil nga meron itong ABS, traction control system at naka TFT display na rin, may hazard button at naka monoshock. So naka projector headlight pa. Hindi talaga biro yung specs ito, so talagang maganda at mapapalingon ka. So possible kumuha ko nito pag lumabas to sa Pilipinas. Once again, this is Vlog ni Kosa. Don't forget to subscribe, like, and share my channel, Facebook page Vlog ni Kosa, YouTube Vlog ni Kosa, and TikTok Vlog ni Kosa for more scooter updates ngayong 2025.